Um, Yor, maayong hapon diha. Welcome sa Duterte Street. Ah, Ako dapat welcome niyo, ako man apelyido. tinuod. Usa man? Kamusta imong bisita karon, Yor? Okay naman, pareha ra gyapon. Ay, ingon siya nga kuan. Toto. Salamat daw kay di daw gibalik na po to ni ang gisulting good na kuan. Nga di daw sayon baka magtindog diri sa init ug sa bugnaw. Nya malipayon siya nga nahibaw nga na daw mo mga Pilipino gahuwat niya sa gawas na nakiramay daw. Ana siya nga nakiramay po daw siya ninyo kay nagantos mo diri sa gawas. Kunya ana siya ang humba daw, ang baho sa humba isud na lang silupin. Kunya kunay gwardiya mo sugot, iya na lang daw si moto niya isawa niya kanon. Mo naman. Pero importante, Yor, okay naman kasi PRRD, Yor. Guwang na god? Guwang na ba? Kita mo tiguwang bitaw nga di na ganahan mo bangon nga na gusto lang magpahuway ba? Nga na ba? Kana maglingkod lang god. Tibok adlaw niya magtanaw maminaw lang radyo. Nga na god. Yor, kabalo ba si PRRD na gina-impeach si VP Inday? No. Wala pa siya reaction. Kamo na maginasura ana. Sa Uma na? Moro to? napaisa. Sa impeachment, Yor ba, na-mention dito, no? Specific sa isa ka witness na sa imo daw nagsugod ang pag-discuss about sa Plan Romanov Ay, plano mo na Yung kumino, mga bulok ng mga tahanan. May minto storya. Kung unsa man na ilang narrative na padulong na sila nga, na plano nga kanang nga na ko mura man na sila nagdali seryo god. Wala ko giingon na to pertaining to sa Bolshevik Revolution. Kung unsay mga nahitabo sa mga Romanovs, resulta to ato nga revolution. I was pertaining to the revolution. Mo na, dapat ganay malipay sila kay gitambagan pa na ko na sila. Chato naman to. so ilan yung gi-put out of context to na statement, Yor, just to put your name out there. Kisa ba yun nangutan nag-una anak niya? Kisa ni Ray sa anak nga... Isa sa witness sa Article 4 threats to VP Inday allegedly committed na it was you who started that Ay, di na lang ko mustorya kay Gibaw ka, gamit-gamito na po na nila, bali-balihon nila ba? Kay kana imong ginakuan, edit-edito na nila, mura gihapon. Wala man na yun, wala kapusdanan nga ito ng istoryahan. Kabalo naman ta nga sa context. Sila rin may nag-iimbento o kuan. Yes. Storytelling nila ba? Ang kuan lang. Dili, walay relevance na nga mo explain ko ang mukuagi. Wala na, ikuan gapon na nila. Kaya ba mo, kanina lang ako ingnon para mahumanta niya. Sige, tutok na ko ba nagkaon ba? Kanang gibuhat sa gobyerno karon, gibutang akong amahan diha. Usara may pangutana ana. Wala may laing gagunit sa pusil. Kay kita mga tao, wa man tay mahimo o gobyerno atong kontra. Bisa pag kuha na tong revolusyon, unsa ba diha, gipreso na si Marcoleta, gipreso na si Mike Defensor, si Jinggoy, tanang kontra ni administrasyon na ni gipang preso na niya. Wa nay demokrasya ang ato ang nga nasod. Ang pangutana diha, musugot ba ang sundalo o pulis? Kung musugot sila, wa tay mahimo. Human. Maura na, kung musugot sila nga si Marcos magdugay diha, wa tay mahimo kay naa silang armas. Hantod ing ani rata, magaon og ukoy. Kuan. Kanang Kamo mga Pilipino, naman mo mga kaila sundalo, naman mga kaila pangutan sila, musugot ba sila ingon ana? Kaya wa na demokrasya ang Pilipinas. tinuod jud ka, Yor. Kung na
kung nakabalita kayo, Yan no, kay magrally ang mga tao, ang magbantay, policeman, ang magbantay, military man. Kung masugot sila ani, wa tay mahimo. tinuod. Mao nang kinatumyanan ani tanan. Gusto nila another 27 years nga Marcos nga rehimen, di wa tay mahimo. Kay ilaha man na. Tinuod na. Mao nang nasod nga inyong ginapuy-an karon. Awa man din mo dito. Actually, daghan kay mga Pilipino karon na gimingaw gyud sa panggobyerno o pagdumala sa imong amahan ba. Kamo sa inyong estilo sa Duterte style of governance kay ang mga balita karon apparently ganahan sila aning Marcos karon. Kaya nga nung nisugot man na sila nga gipamprison na ni Marcos nga tanan mo kana si Marcoleta si Juan Mike Defensor sa flood control. Tinuod. Di ba? Di na nila musugot na abrihan ng Blue Ribbon Committee. Yan na pa ni ugok ng presidente nga siya ay mastermind na naingon na ba na iyang igagaw. Gikalimtan ra po, di ba? Hila o. Kung sa pa may huwato na to. Basta ayaw, wala man ko gaingon nga kanang mag-uol mo, ana ba? Pero mo nang realidad na to karon. Mo nang realidad na to karon. Musugot sila, wa tay mahimo. Kasi sila gagunit sa armas, sila nas gobyerno, sila po'y gabantay anang presidente nga naa diha karon. Tinuod yun na yan. Di ba? Diretso ka storya, di pa kausa lang. Sa maigo na lang ni. Na. Kuan na lang Yor. Kaon na tabi. Mora to Yor. Salamat Yor. Enjoy eating. Ba, mora to. Wala na may kanang madunggan ko, katora. Salamat Yor ha. Magandang araw po muli sa inyong lahat ha. Well, bakasyon po tayo muna sa impeachment ni VP Sara at isang linggo tayo na hindi makikita-kita at di pag-uusapan ang impeachment complaint kasi ang susunod na bisa niya ay sa Miyerkules na susunod na linggo. Wala nga pong hearing ng Monday kasi Sona at sa Tuesday kontra Sona naman ng Minoriano sa Senado. Kaya Wednesday na po uli at saka linipat po nila sa umaga ang hearing, 10 o'clock, which is 4 o'clock my time. Hindi ko po alam kung anong gagawin natin dahil sa totoo lang, hindi po ako makakagising ng 4 o'clock in the morning no, para subaybayan ng live. So baka ang gawin natin ay i-broadcast natin live pero yung ating komentaryo siguro pagkatapos na ng kada hearing. No? So ibig sabihin, panuorin na lang muna natin kung saan natin mapapanood ang proceedings tapos yung aking komentaryo ay later on. Dahil nga po, napakaaga ng 4 a.m. para gumising ako araw-araw. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, may tumawag po sa akin na kaibigan dito sa Austria at sinasabi na nagsalita na naman daw si John Vic Remulla na na-dismiss na raw ang aking asylum at dahilan kung bakit hihingi na naman sila ng red notice alert galing sa Interpol. Well, alam niyo po, meron din talagang lumabas na mga vloggers na ganyan din ang sinasabi na deny na raw po ang aking asylum. At ito daw po ay galing sa mga informante na galing sa The Hague. Well, alam niyo naman ang mga taga-Hague, no? Talagang marami talagang kampon si Joe Masison dyan sa Netherlands dahil dyan po tumira ng napakatagal si Joe Masison, no? At dyan na nga siya namatay. Kaya huwag kayo magtataka kung ang chismis ay galing sa The Hague, galing po yan sa CPP-NPA na siya naman po talagang nagbabantay sa aking asylum application at talagang gumagawa ng hakbang para pansinin sila at ma-reject ang aking asylum. Mabuti na lang, ang asylum po ay nanggaling po dito sa Europa, naging dahilan kung bakit napakadaming mga Hudyo ang nabuhay nung pangalawang pandaigdigan digmaan dahil humingi sila ng asylum sa iba't ibang lugar ng daigdig kasama na ang Pilipinas. No? At tayo naman ay pinapasok natin sila at parang makaiwas sa kamatayan sa kamay ng mga Nazi Germans. So, wag po kayo magtataka na ang daming mga fake news sa ganyan. Pero ako, hindi naman ako nag-broadcast nung nalaman ko na ilang mga taga CPP-NPA na base sa The Hague o sa base sa Netherlands ang nagkakalat ng ganyang chismis, no? Dahil anyway, sino ba sila, no? Bagamat sila may mga vlogs, sa totoo lang, wala naman masyado nakikinig at nanonood sa kanila. So sabi ko, ignore, ignore, ignore. Pero kapag ang Secretary of
the Department of Interior and Local Government na nagsalita, kinakailangan officially, pasinungalingan po yan. Uulitin ko po ha, ang asylum processing ay strictly confidential. Hinding-hindi po maglalabas ng kahit anong impormasyon ang gobyerno ng Austria tungkol sa aking application for asylum. Lahat ng impormasyon na makakalap nyo tungkol sa aking asylum, manggagaling lang po sa akin. So kapag meron kayong narinig na impormasyon tungkol sa asylum ko na hindi ako nagsabi, fake news po yan. Dahil gaya na aking sinabi kanina, no, strictly confidential sa buong daigdig ang asylum at hinding-hindi magre-release ng kahit anong impormasyon ang Austrian authorities tungkol sa aking aplikasyon. Now, ang problema, si John Vic Remulla, ilang beses nang napaso sa fake news. Nakalimutan niyo yung sinabi niya na naaresto si Zaldico sa Prague. O, di ba? Napatunayan naman natin na pati ang Marcos Jr. na paniwala niya, pero sunog na sunog sila dahil fake news. At ilang beses na rin naman sila nagsasabi na na-deny daw ang aking application. So by now, yung mga taong bayan siguro, lalong-lalo na yung mga naniniwala pa sa akin, at napakadami naman pong naniniwala kung pagbabasihan yung mga nanonood sa ating mga broadcast, pwede nyo nang sabihin, huwag kayong mag-alala. Hanggang hindi nang gagaling sa akin ng impormasyon tungkol sa aking asylum, huwag niyong paniwalaan, fake news po yan. Pero siguro, ulitin natin ang mga nasabi ko na. Bakit confidential yan? Kasi alam naman nila na kapag ikaw ay nagsasabi na ikaw ay ginigiit ng iyong gobyerno, may banta sa buhay mo talaga. Kaya nga po, kung hindi nga lang ako sinabihan ni VP na i-explain na kaya kami nagkakasama sa dahig ng mga panahon na ako ay nag-apply ay dahil ako ay asylum seekers, pwedeng hindi ko pa isinapubliko yan. At pati ang Netherlands will not confirm or deny na ako ay nag-apply. Dahil the very existence of the asylum application, yan po ay delikado sa buhay na asylum seeker. Dahil kapag yan ay napagbigyan ng gobyerno na hinihingan mo ng asylum, dagok yan sa gobyerno na iyong inalisan dahil ikaw ay ginigiit. Dahil ano ba namang klaseng gobyerno yan na hinahayaan niya na ang gobyerno ay iipitin, gigipitin ang mga mamamayan. At syempre, wala na mga amin sa gobyerno na sila ay nanggigipit at nang iipit ng kanilang mga mamamayan. Pangalawa, yun nga po, kasi kapag na isa publiko yan, magkakaroon ng debate at baka akalain ng taong bayan na yung pagbibigay na asylum subject to butuhan gaya ng ginagawa o iniisip ng mga kampo ni Joe Masison sa CPP-NPA na yung mga libu-libong mga lagda nila ay magiging balakid para ako ay magkaroon ng asylum. Wala pong kinalaman ang public opinion dyan sa pag-grant ng asylum. Nakaukit po sa bato ng asylum, mareresolba lang yan kung mapapatunayan talaga yung panggigipit at banta sa buhay ng isang asylum seeker. Kasama na rin yung mga kondisyon ng mga kulungan kung ang isang asylum seeker ay meron ng outstanding warrant of arrest. Ang masasabi ko lang po ito, siguro po, pwede ko nang sabihin, imposible na ako'y pabalikin sa Pilipinas dahil sa country report po ng Austria mismo, talagang sinabi nila na hindi makatao ang mga kulungan sa Pilipinas dahil ito ay torturous. At meron po akong kinalaman dyan dahil ako po nagsampa ng kaso sa ngalan ng isang Briton na nakulong sa Pilipinas. Dumulog po ang isang NGO sa UN Committee on Human Rights para sabihin na illegal ang pagkakadetene dito kay Albert Wilson sa Pilipinas dahil nga torturous ang prison conditions, overcrowded, mainit, hindi sapat ang pagkain, hindi sapat ang inumin, walang tulugan. At humihingi na madeklara ng Pilipinas ay linalabag ang kanyang obligasyon dito po na nakasaad sa Convention on Torture. At nagkaroon naman po ng desisyon ang Torture Committee, UN Torture Committee, na talaga naman pong torturous ang prison conditions at dapat gumawa ng hakbang ang gobyerno para gawing mas makatao ang kondisyon ng ating mga kulungan. Ang papel ko po dyan, hinain ko po yan sa Korte Suprema
para po mapilitan ang gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng hakbang para nga po gawing mas makatao ang kondisyon ng mga kulungan. Maliwala kahit hindi, na-dismiss ang sabi ng ating Korte Suprema, yung mga desisyon ng UN Human Rights Body, yan ay recommendatory, hindi dapat sundin ng mandatory. Kaya na-dismiss po. Kaya hanggang ngayon, ang mga kondisyon ng kulungan natin ay hindi makatao. Kung ako po ay magsasabi o magpe-predict kung anong mangyayari, out of the question po na ako'y ma-deport sa Pilipinas habang ang kondisyon ng mga kulungan ay hindi makatao at torturous. Bakit? Dahil nga po, bukod pa dun sa Asylum Convention na nagsasabi na hindi dapat mapadeport ang isang tao humihingi ng asylum sa lugar o sa kanyang bayan kung siya ay haharap sa posibilidad na siya ay pwedeng ma-torture. Yan po ay nakasaad din sa Refugee Convention. Meron pa pong Torture Convention na kasapi din ng Pilipinas na ipinagbabawal talaga ang pagpapabalik ng isang tao sa isang bansa na kilalang nanonorture. At dahil ginamit ko namang dahilan para sabihin na ako ito torture sa Pilipinas dahil ang kondisyon ng kulungan ay torturous, at ito pong dahilan kung bakit ako po talaga ay naabala sa kondisyon ni Senator Rodante Marcoleta, ni Mike Defensor at ni Pastor Kibuloy, talaga merong absolute prohibition sa mga bansa na kasapi ng Convention on Torture na mag-deport na kahit sino sa mga bayan na meron talagang pruweba na nanonorture. Ito, malinaw naman po na meron ako non-bailable case. Diretso ako sa kulungan at malinaw po sa finding ng UN Human Rights Committee na talagang ang kondisyon ng kulungan sa Pilipinas ay torturous. Kaya nga po, ang sinasabi ko, wala pong mangyayari sa mga ngawa-ngawa ng mga CPP-NPA dyan dahil hindi po ako mapapabalik hanggang hindi mapakita ng gobyerno sa Pilipinas na gumawa na sila ng hakbang para maging makatao ang kondisyon ng mga kulungan sa Pilipinas. Siguro po, kung talagang atat na atat ang Marcos Bangag na kunin ako at ikulong at gumawa ng hakbang para maging makatao ang mga kulungan sa Pilipinas para ako'y ma-deport na, ay magpapasalamat po ako. At yung aking pagde-deport sa Pilipinas ay naging dahilan para nga gumawa ng hakbang na maging makatao na ang mga kulungan sa Pilipinas. Pero mangyayari ba ho yun? Ay naku, sa tingin ko hindi. Dahil alam nyo naman, pati sa kulungan, nandyan ang korupsyon. Basta talaga kasi ang pinakamataas na leader sa gobyerno ay corrupt, para pong cancer yan na kumakalat sa lahat po ng mga sangay ng gobyerno kasama ng mga kulungan. Sa totoo lang po, siguro kaya nga hindi makatarungan ang mga kulungan ay dahil sa hindi sapat ang budget, hindi lang sapat ang budget, kung hindi, kung ano man yung counting budget na nailalaan natin sa ating mga kulungan, kinukurakot pa ng mga warden. Di ba po? At mga gwardya. At alam naman natin na ganyan talagang kultura sa mga kulungan ng Pilipinas. So ang aking mensahe kay John Vic Remulla, naku kaibigan po tayo, huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon ng development sa aking asylum, na gaya na aking sinabi, imposible na magkakaroon ng order na ako'y ibalik sa Pilipinas habang ang mga kulungan na pinatatakbo nyo dyan sa Pilipinas ay hindi makatao, ako nang magsasabi sa iyo nang hindi na ikaw masunog na naman dahil sa fake news. Tayo naman ay may mga numero sa isa't isa, tayo naman ay malapit na mga magkakaibigan. So sa akin, pangako ko, pag meron ng development sa aking asylum, isa sa publiko ko naman yan. Bakit ko itatago? Lalong-lalo na sigurado ako bilang isang abogado na hindi ako mapapauwi habang ang mga kulungan natin ay torturous o hindi makatao. Promise po yan. Bakit ko naman itatago? Di ba? Marami pong mga mabuting mga mangyayari as soon as ako po ay magkaroon ng positive reaction or decision galing sa Austria. Pero tsaka na po natin pag-usapan yan. Okay? Sa akin, mahirap po mabuhay abroad. Tinamaan po ako ng lungkot nung minsan na umulan na parang bagyo na gaya sa Pilipinas. Dahil naamoy ko po yung amoy na para ako'y nasa Pilipinas. Yung mainit na panahon tapos biglang uulan. Nako, palagi po natin naamoy sa ating inang bayan yan. At talagang lumabas na naman po yung kalungkutan.
Pero ang sinasabi ko sa sarili ko, pag ikaw ay pumayag na malamon ng kalungkutan, ikaw rin ang talo. Kaya nga ang ginagawa ko, exercise and exercise, at talaga naman pong nakikihalubilo sa ating mga kapwa Pilipino at gumagawa ng mga pamamaraan para kahit papano mabawasan yung kalungkutan. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala. Alam niyo po, nung ako po ay umalis sa Pilipinas, halos 2 taon na ang nakakalipas, akala ko maglalaon na ako parang bula. Pero ibang klase pong suporta na pinapakita nyo maski dito sa internet. At habang narariyan po kayo, pinakikinggan ang aking mga sinasabi at naniniwala sa aking mga paninindigan, hindi naman po tayo mawawala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Maraming salamat po sa inyong paniniwala at sa inyong pakikibaka sa ating paninindigan na panahon na para magkaroon ng isang leader na hindi adik at hindi korap, at yan po si VP Inday Sara Duterte. Hanggang muli po natin pagkikita, ito po inyong spoksang bayan na nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Hanggang bukas po, bye for now.